Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang napakagandang pelikulang We Die Young. Nagsimula ang kwento sa pagpapakita sa isang binatilyong nagngangalang Lucas na ikinukwento kung gaano kadilim at kahirap ang buhay sa kanyang lugar na tinitirhan dahil sa madalas na paglitaw ng iba't ibang krimen tulad ng pagpatay, panggagahasa at kalakalan ng droga. Lubos nang naapektuhan at nababalisa ang mga tao sa komunidad dahil sa mga krimeng ito, lalo na sa presensya ng mga gangster na siyang may hawak ng lugar. Samantala, malalaman natin na si Lucas mismo ay nagtatrabaho sa isang pinakamalaking gangster sa lungsod bilang tagadala o courier ng droga. Alam ni Lucas ang takbo ng kalakaran ng droga sa lungsod mula sa mga courier na tulad niya na paikot-ikot na nagdadala sa isang customer patungo sa iba hanggang sa maging kontak ng mga drug lord na pinamumunuan ng isang lalaking nagngangalang Jester na siya rin kanang kamay ng Big Boss. Sinasabi ni Lucas sa kanyang mga customer na ang kanilang big boss ay hindi basta-basta nakikipag-usap sa kahit sino, kaya karamihan ng gusto makipag-ugnayan dito ay sa pamamagitan lang ni Jester. Gayunpaman, naiiba si Lucas di tulad ng ibang miyembro, madali niyang nakikita at nakakausap ang big boss na isang lalaking nagngangalang Rico. Kilala si Rico na isang malupit na pinuno ng gang at hindi nag-aatubiling pumatay ng sino mang magtangkang manggulo dito. Minsan, inutusan ni Rico ang kanyang mga tauhan na pahirapan ng isang lalaki na nahuling nagtaksil sa kanya at pagkatapos ay wala niyang awang pinaslang ito. Sa ibang eksena, gaya ng nakagawian, nagbibisikleta si Lucas sa lugar para maghatid ng mga pakete ng droga sa mga taong umorder kay Rico. Doon niya muling nakatagpo ang isa sa kanyang regular na customer na nagngangalang Daniel. Hindi adik sa droga si Daniel, bumibili siya kay Lucas upang maibsan ang kanyang matinding depresyon na matagal nang hindi nawawala. Malalaman natin na si Daniel ay isang retiradong sundalo ng Estados Unidos na nakipaglaban noon sa digmaan sa Afghanistan. Ang masakit na karanasan sa larangan ng digmaan ay labis na nakaapekto sa kanya, kaya napilitan siyang gumamit ng droga upang maibsan ang kanyang depresyon. Hindi lang sa isip siya naapektuhan, kundi nawala rin ang kanyang kakayahang magsalita. Dahil dito, palagi siyang nakikipag-usap kay Lucas sa pamamagitan ng text na sinusulat sa kanyang cellphone. Sa tuwing naghahatid si Lucas ng order sa kanya, lagi niyang pinapayuhan ito na lumayo sa mga gangster at mamuhay ng normal tulad ng ibang kabataan na nag-aaral at naglalaro. Ngunit binabaliwala lang ni Lucas ang payo ni Daniel. Sa ibang eksena, makikita si Rico na sumisilip sa bintana at napansin ang isang kotse na nakaparada sa hindi kalayuan sa kanyang bahay. Inakala ni Rico na pagmamay-ari ito ng isang FBI agent na nakatalaga upang manmanan siya. Pagkatapos ay sinabihan niya ang kanyang kapatid na babae na maghanda na dahil ikakasal ito sa lalong madaling panahon. Pagkatapos naman sa bahay ni Daniel, nagtungo naman si Lucas sa isang matandang lalaki na nagngangalang Carlos upang maningil ng bayad para sa droga na binili nito kamakailan. Ngunit sinabi ni Carlos na hirap siya ngayon dahil halos walang bumibili sa kanyang mga prutas nitong mga nakaraang araw, kaya humiling siya ng palugit para makabayad. Dahil sa awa, pinagbigyan siya ni Lucas na bayaran na lamang ito sa susunod na linggo at pinaalalahanan ng matanda na agad nitong tapusin ang kanyang utang. Dahil kung malalaman ito ni Rico, ay siguradong magagalit ito. Samantala, lumipat ang eksena sa bahay ni Rico. Dumating ang isang pari upang pag-usapan ng seremonya ng kasal sa kapatid na babae ni Rico na malapit nang ganapin. Sinabi ng pari kay Rico na mas magiging makabuluhan ang kasal kung gaganapin ito sa simbahan. Ngunit agad naman itong tinanggihan ni Rico at binanggit ang kadahilan ng pangseguridad. Wala namang nagawa ang pari at napilitang sumang-ayon sa kagustuhan ni Rico, kaya sa bahay na lamang idaraos ang kasal. Samantala, si Lucas ay dumaan sa base camp ng mga courier ng droga bago iabot ang kita kay Rico. Nagulat naman ito nang makita roon ang kanyang nakababatang kapatid. Teka kaibigan,
Bago natin ipagpatuloy ay baka pwedeng makahingi ng like at kung hindi naman kalabisan ay pasubscribe na rin sa ating channel. Maraming salamat! Masayang sinabi ng nakababatang kapatid ni Lucas na sumali na siya sa gang ni Rico at magiging courier na rin ito katulad niya. Ngunit kabaligtaran ito ng nararamdaman ni Lucas. Labis itong nagalit at pinagalitan niya ang kanyang kapatid at sa huli ay pinipilit niya itong bumalik sa paaralan. Lumipat ang eksena kay Daniel. Habang ito ay bumibili ng pagkain sa isang food truck, ay nagkaroon siya ng problema sa ilang customer dahil sa kawalan niya ng kakayahang magsalita, dahilan upang bumagal ang serbisyo at matagalan ang paghihintay ng iba. Ang ilan sa mga gangster na hindi makapaghintay sa order ni Daniel ay nagsimulang mang-asar at mambuli sa kanya. Gayunpaman, kahit dati siyang bihasang sundalo, pinili ni Daniel na pigilan ang kanyang galit at nagpasya na huwag na lang patulan ang mga nambubuli sa kanya. Dahil dito ay agad siyang umalis sa lugar at nagtungo sa isang tahimik na eskinita dahil biglang sumumpong ang kanyang karamdaman. Pagkatapos ay kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang gamot na binili niya kay Lucas upang maibsan ang kanyang depresyon. Ngunit may ilang mga siga ang nakakita kay Daniel na gumagamit siya ng ipinagbabawal na droga at pagkatapos ay tinangka siyang hold upin. Sa mga oras na yun, hindi na napigilan ni Daniel ang kanyang galit at binugbog niya ng husto ang mga gangster. Sa kabilang banda, abala naman si Rico sa paghahanda para sa kasal ng kanyang kapatid na babae. Kahit kilala ito bilang malupit at marahas, mahal naman ni Rico ang kanyang kapatid at handa siyang gawin ang lahat para sa ikabubuti nito. Ilang sandali pa, dumating naman ang mapapangasawa ng kanyang kapatid kasama ang pamilya nito. Kita ang kaba sa pamilya dahil kilala ang reputasyon ni Rico bilang pinuno ng gang na kinakatakutan ng lahat. Ng mga oras na yon, habang abala ang lahat sa paghahanda para sa kasal, dumating naman si Lucas upang iabot ang pera kay Rico mula sa napagbentahan ng droga. Hindi tulad ng ibang mga courier, malapit si Lucas kay Rico dahil paborito siya nito. Nakikitahan siya nito ng talino at maaasahan sa lahat. Itinuturing din siya ni Rico bilang isang bahagi ng kanyang sariling pamilya. Malalaman natin na ang nakatatandang kapatid ni Lucas ay dating kasapi pala ng Special Forces na sa kasamaang palad ay namatay habang sinusubukan nitong iligtas si Lucas mula sa droga at sa mga gangster. Ilang sandali pa, ikinwento ni Rico kay Lucas na mahal niya ang lahat ng miyembro ng kanyang pamilya, lalo na ang kanyang kapatid na babae na mayroong kapansanan. Pagkatapos nilang magkwentuhan, sa huli ay binigyan niya si Lucas ng isang mahalagang misyon, ang ihatid ang 2 malalaking package sa isang taong naghihintay sa kanya malapit sa gasolinahan. Binigyang diin ni Rico na kailangan niyang tapusin agad ang misyon upang makadalo siya sa kasal ng kapatid at makapag-enjoy sa selebrasyon. Hindi nagtagal, dumating naman si Jester na may kasamang isang lalaki na madalas mahuli na may utang at iniharap ito kay Rico. Binalaan ni Rico ang lalaki na bayaran agad ang kanyang utang at kasabay nito ay binugbog ito ng husto ni Jester. Pagkatapos, sinabihan ni Rico si Lucas na umalis na. Mapapansin naman na ayaw ni Jester sa presensya ni Lucas habang ito ay nasa bahay ni Rico. Tinanong ni Jester si Rico kung bakit si Lucas ang ipinadala nito para maghatid ng napakahalagang package dahil para sa kanya ay mas nararapat siya na gumawa nito. Ngunit ipinaliwanag ni Rico na binabantayan sila ng mga FBI agent at ayaw niyang si Jester ang mahuli ng mga ito. Kaya si Lucas ang ipinadala niya dahil hindi maghihinala ang mga FBI na siya ay sangkot sa operasyon. Samantala, habang patungo si Lucas upang ihatid ang package, nakita niya ang kanyang nakababatang kapatid na binubugbog ng mga gangster. Bahagi ito ng ritual sa mga bagong sapi sa grupo. Agad na pinigilan ni Lucas ang pambubugbog sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanila na iniutos mismo ni Rico na tumigil na sila. Pagkatapos, dali-dali niyang dinala ang kapatid pa uwi at balak niya itong dalhin sa paaralan. Nang mga oras na yun, napilitan siyang pansamantalang baliwalain ang kanyang tungkulin. Dahil dito, hindi niya namalayang nahulog pala ang isa sa mga package pagdating nila sa bahay. At habang paalis na sila, dumating naman si Jester at ang kanyang mga tauhan at balak dalhin si Lucas sa bahay ni Rico.
Nagalit ito sa kanyang ginawang pagsuway sa utos ni Rico. Binugbog ni Jester at ng kanyang mga tauhan si Lucas. Ngunit kalaunan ay nakatakas din si Lucas kasama ang kanyang kapatid. Habang tumatakas, nakasalubong ni Lucas si Daniel na nagmamaneho ng kanyang sasakyan. Huminto naman si Daniel at sinabi sa kanila na sumakay at magtago. Ngunit nakita ito ni Jester at ang kanyang mga tauhan, kaya't hinabol sila ng mga ito gamit ang mga motorsiklo. Hindi naiwasan ng habulan sa makitid na kalsada hanggang sa tuluyang napabagsak ni Daniel si Jester at ang kanyang mga tauhan. Sa kabilang banda, natuloy din ang kasal ng kanyang kapatid na babae. Isang payak ngunit masayang selebrasyon. Lahat ay masaya at nagdiriwang. Balik naman ang eksena kay Lucas. Aksidente namang nahulog ang isang package na dala niya sa kotse ni Daniel. Doon niya napagtanto na nawawala ang isa pang package sa kanyang bag at naisip niya na nahulog ito sa kanyang bahay. Samantala, agad na iniulat ni Jester ang nangyari kay Rico na labis na nagalit at nadismaya kay Lucas. Inutusan ni Rico si Jester at ang kanyang mga tauhan na hulihin ng buhay sina Lucas at ang kanyang kapatid. Samantala, iminungkahi ni Daniel na agad nang umalis palabas ng bayan si Lucas habang may pagkakataon pa. Ngunit hindi natuwa si Lucas sa ideya ni Daniel at hiniling dito na huwag siyang makialam sa kanyang mga gagawing desisyon. Nagmamadali siyang umuwi upang kunin ang package at balak niya itong ihatid para tapusin ang ipinagawang trabaho sa kanya ni Rico. Ilang sandali pa matapos umalis ni Jester sa silid ni Rico, dumating naman si Spider, isa pang pinuno ng gang na siyang dapat natatanggap ng package na dala ni Lucas. Tinanong ni Spider si Rico tungkol sa kinaroroonan ng package na naglalaman ng malaking halaga ng pera. Samantala, pagdating sa bahay, nagmamadaling hinanap ni Lucas ang nahulog na package at natagpuan ito sa ilalim ng kama. Kinuha niya ito agad at umalis kasama ang kanyang kapatid. Ngunit ipinagkanulo siya ng kanyang kaibigan at binigay ito sa grupo ni Jester at sa kanyang mga tauhan. Pagkatapos ay dinala din si Lucas kay Rico. Samantala, sa ibang lugar, pag-uwi ni Daniel ay labis siyang nagulat nang malamang binugbog ng grupo ni Jester ang kanyang biyanan. Dahil sa ginawa nila ay nagpasya si Daniel na maghiganti at iligtas si Lucas at ang kanyang kapatid. Pagdating niya sa bahay ni Rico, hinarap ni Daniel ang dalawa sa mga tauhan nito. Halos matalo na siya ng mga gangster. Ngunit naalala niya ang mga mapapait na karanasan na pinagdaanan niya sa Afghanistan. Dahil dito, nakakuha siya ng lakas upang patayin ang isa sa mga tauhan ni Rico at gawing bihag ang isa pa. Nang malaman niya na minamanmanan ng FBI agent ang tirahan ni Rico, sinamantala niya ito at ginamit niya ang kanyang bihag upang udyukan ng mga ito na lusubin ng lugar. Dahil sa kaguluhan, agad na naglunsad ng pag-atake ang mga FBI agents sa kutaan ni Rico na mahigpit na binabantayan ng mga armadong gangster. Hindi naiwasan ang matinding bakbakan. Maraming nasawi mula sa panig ni Rico at maging sa FBI. Sa kasamaang palad, napatay rin ang kapatid na babae ni Rico sa gitna ng pag-atake sa mismong araw ng kanyang kasal na sana'y pinakamasayang araw ng kanyang buhay. Tinamaan sa binti si Daniel habang sinusubukan itong iligtas sina Lucas at ang kanyang kapatid. Sa gitna ng kaguluhan, tinangka ni Lucas na iligtas ang sarili at isama ang kanyang kapatid. Ngunit naabutan sila ni Jester at tinutukan ng baril. Ngunit dumating naman si Rico at pinigilan si Jester sa tangkang pagpatay sa kanila. Sinabi ni Rico na labis siyang nadismaya kay Lucas dahil sa pagtataksil nito kahit na itinuring niya na itong parang sariling kapatid. Gayunpaman, nang gagawin na ni Rico ang pagpatay kay Lucas, hindi niya ito magawa at sinabihan na lamang siya at ang kanyang kapatid na umalis na. Nang makita ito, nagalit ng husto si Jester at tinawag na duwag si Rico. Ipinahayag ni Jester ang kanyang galit at selos kay Lucas na laging pinoprotektahan at tinatrato ni Rico na parang pamilya kahit pa si Jester ay ang tunay na pamangkin ni Rico. Dahil sa pagnanais na makuha ni Jester ang kapangyarihan ni Rico sa kanilang grupo, binaril niya ito sa ulo dahilan upang ito ay mamatay. Nang akbang papatayin na ni Jester sina Lucas at ang kanyang kapatid,
Dumating naman si Daniel at sinubukang pakalmahin si Jester sa pamamagitan ng pagbibigay ng isang package na naglalaman umano ng malaking halaga ng pera. Ngunit nang tignan ito, lumalabas na wala naman itong laman na pera. Nang mga oras na yon, labis ang galit ni Jester at balak niya nang patayin si Daniel. Ngunit bago niya pa ito magawa ay mayroong bumaril sa kanya mula sa likuran. Walang iba kundi ang isa sa mga kaibigan ni Lucas na nagtaksil sa kanya. Sa pagtatapos ng pelikula, makikita na sakay ng tren sina Lucas at ang kanyang kapatid patungo sa ibang bayan. Habang naglalakbay, napansin ng kapatid ni Lucas na may malaking bugkos ng pera sa kanyang bulsa na palihim na inilagay doon ni Daniel bilang panimula para makapagsimula silang muli ng bagong buhay sa ibang lungsod. Ang moral lesson ng kwentong ito ay huwag na huwag kang titikim ng droga, baka iwanan ka niya at humanap ng iba. Char. Salamat kaibigan at umabot ka sa punto ng video na ito. Anong masasabi mo sa ending ng kwento? Kung nagustuhan mo ito, ay pwede ba akong makahingi ng like at pakitype naman sa comment section ang salitang Agnus Project. At kung bago ka naman sa ating munting channel, ay pasubscribe naman po bilang suporta. At para maipagpatuloy natin ang paghahatid ng magagandang movie recap, panoorin mo na rin po ang buong movie pag may time ka. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon, ay baka naman pwedeng pakilike ang video ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan, ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka.